Hindi ito karaniwang sinasabi ng doktor mo pero maaaring parang nakikipaglaban sa isang digma. Mahirap manalo ang iniinom mong gamot sa diabetes. Kung ang katawan mo mismo ay nagkukulang ngayon sa apat na napakahalagang mineral, milyon-milyong may diabetes ang umiinom ng tableta araw-araw. Umaasang bababa ang kanilang blood sugar. Pero halos walang galaw ang resulta. Hindi nila alam na ang kanilang mga selula ay tila sumisigaw na para sa partikular na mga mineral na kayang magpababa ng HbA1c ng higit 1 punto sa loob lamang ng ilang linggo. Bilyon-bilyon ang kinikita ng industriya ng gamot sa pagbebenta ng mga reseta. Ngunit nananatiling tahimik pagdating sa mga murang mineral na ito na ayon sa mga klinikal na pag-aaral ay kayang magpababa ng fasting glucose ng 30 puntos o higit pa. May lihim ang iyong pancreas. Hindi ito makagagawa ng insulin ng maayos kung wala ang eksaktong mga mineral na ito at malaki ang posibilidad na kulang ka sa hindi bababa sa 2 sa mga ito sa mismong sandaling ito. Ang pagtaas ng asukal matapos kumain, ang walang tigil na pagkapagod na tila humihila sa o pababa, ang pamamanhid at pangingilig sa iyong mga paa na maaaring babala ng nerve damage. Lahat ng ito ay maaaring senyales na ang katawan mo ay humihingi ng mga mineral na desperado nitong kailangan. May mga taong may diabetes na sa gabay ng kanilang doktor ay nakapagbawas ng dosage o nakapag-adjust ng kanilang gamot matapos maayos ang kanilang nutrisyon at mineral intake. Umiiral ang pananaliksik. Malawak ang ebidensya. Ngunit madalas mas nabibigyang pansin ang mamahaling gamot habang yang mga natural na suportang ito ay nariyan lamang sa paligid at ang matutuklasan mo sa mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng pananaw mo sa kung paano mo haharapin ang iyong diabetes. Simulan natin sa una. Una, magnesium glycinate. Ang magnesium glycinate ay isa sa mga anyo ng magnesium na kilala sa mataas na absorption rate. Dito ang mineral ay nakakabit sa glycine, isang amino acid na tumutulong para mas madali itong ma-absorb ng katawan. Dahil dito, mas maraming magnesium ang nakararating mismo sa iyong mga selula. Narito ang isang mahalagang katotohanan. Ang magnesium ay kasali sa mahigit 300 enzymatic reactions sa katawan. Gayunpaman, malaking porsyento ng populasyon ang maaaring may kakulangan dito araw-araw. Sa kaso ng diabetes, may isa pang hamon. Kapag mataas ang blood sugar, napipilitang maglabas ang mga bato ng mas maraming magnesium sa pamamagitan ng ihi. Ang kakulang ito ay maaaring makaapekto sa maayos na pagkontrol ng asukal sa dugo at makadagdag sa insulin resistance. Minsan, tahimik lang ang mga sintomas ng kakulangan sa magnesium, kaya napagkakamalan itong bahagi lang ng diabetes. Maaaring makaranas ng masakit na muscle cramps sa gabi lalo na sa binti. May mga pagkakataong nagkakaroon ng AWITCH o hindi maipaliwanag na pagkapagod kahit sapat ang tulog. May ilan ding nakapansin ng pagbabago sa tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure o pakiramdam ng pagkabalisa. Ang hirap mag-concentrate, problema sa pagdumi at maging pamamanhid o pangingilig sa kamay, pati maaari mo ring maiugnay sa kakulangan sa mineral na ito. Minsan pati ang matinding pagnanasa sa tsokolate ay iniuugnay sa kakulangan ng magnesium dahil ang ilang pagkain tulad nito ay may taglay na mineral. Pagdating sa blood sugar, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang sapat na magnesium intake ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa ilang research, ang pag-inom ng humigit kumulang 400 mg kada raw ay nayugnay sa pagbaba ng A1C ng humigit kumulang 0.4 hanggang 0.7% sa loob ng duals. Linggo. May mga datos ding nagpapakita ng posibleng pagbaba ng fasting blood, glucose ng 20 hanggang 30 mg per deciliter sa ilang kalahok. Nakakatulong ang magnesium sa paggana ng mga enzyme na responsable sa maayos na paggamit ng carbohydrates at maaari rin itong makatulong sa pagbawas ng insulin resistance. Kapag naitama ang kakulangan, may ebidensyang nagpapakita ng pagtaas ng insulin, sensitivity at pagbawas ng markers ng inflammation. Ang mga pancreatic beta cells na gumagawa ng insulin ay mas nakagaganap ng maayos kapag sapat ang magnesium. Bukod dito, may papel din ang magnesium sa pagpaparelax ng mga blood vessel na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago sa supplements o gamot ay dapat laging ikonsulta muna sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay umiinom na ng maintenance medications para sa diabetes o iba pang kondisyon.
Ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng profesional na payong medikal na kayang magpababa ng blood pressure ng 8 hanggang 10 punto sa systolic at may mahigang OAT sa diastolic. Ang dating hindi regular na tibok ng puso ay maaaring maging mas stable at, ayon sa ilang pag-aaral, bumababa ang panganib ng aritmia ng hanggang 38%. Ang matitigas na ugat na parang bato ay maaaring lumambot ng humigit kumulang 28% habang ginagawa ng magnesium ang papel nito. Pinipigilan nito ang sobrang calcium na dumikit at maging bahagi ng mapanganib na arterial PL. Mga datos na nagpapakitang maaaring bumaba ang pagbuo nito ng 32%. Unti-unting bumabalik sa maayos na paggana ang mga daluyan ng dugo. Umaangat ang kanilang function ng 35% at mas maayos silang lumalawak kapag kinakailangan. Ang panganib ng atake sa puso ay maaaring bumaba ng 30% sa mga diabetic na naitama ang kakulangan sa magnesium. Maging ang iyong mga nerbiyos na tila sumisigaw sa sakit ay maaaring makaranas ng ginhawa dahil tinutulungan ng magnesium na protektahan ang mga ito laban sa pinsalang dulot ng mataas na glucose. Ang sintomas ng neuropathy ay maaaring bumaba ng 35 hanggang 45% at mas bumibilis muli ang paglalakbay ng nerve signals. Ang pakiramdam ng pagkasunog, panginginig at kirot ay maaaring mabawasan ng hanggang 40% sa loob lamang ng OTS linggo ng tamang supplementation. Ang iyong mga bato ay hindi na ganoon kabilis. Mapagod dahil may mga pag-aaral na nagpapakitang maaaring bumagal ng 30% ang paglala ng diabetic kidney disease kapag sapat ang magnesium. Pinangalagaan nito ang masesilang filter ng kidney at maaaring mabawasan ang pagtagas ng ihi ng 22 hanggang 28%. Pati ang mga buto ay nakikinabang, mas tumitibay at bumababa ang panganib ng fracture ng 25%. May 5 pagkaing mayaman sa magnesium na tunay na makatutulong sa pagtaas ng iyong levels. Nangunguna ang pumpkin seeds na may humigit kumulang 500 may bilang ng bawat 100 gr. Halos walang kapantay kumpara sa ibang pagkain. Ang spinach ay nagbibigay ng mga 80 ml bawat lutong tasa at madali itong ma-absorb ng katawan. Ang dark chocolate na may 70%, cocoa ay may tinatayang 239 na miyang bawat sentogramo. Sa wakas, isang masustansyang dahilan para kumain ng tsokolate na maaari pang makatulong sa diabetes kung kakainin ng tama at katamtaman. Ang almonds ay may mga 2755 meat bawat 100 gramo kapag hilaw o dry roasted. Ang black beans naman ay may humigit kumulang 120 ml bawat lutong tasa habang tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar. Pagdating sa supplements, may mga anion ng magnesium na mas epektibo at mas banayad sa tiyan. Doctor's Best Magnesium Glycinate ay naglalaman ng 200 ml elemental. Magnesium na walang halong hindi kinakailangang sangkap. Ang cell, magnesium glycinate ay nag-aalok ng 400 mg na talagang na-absorb ng katawan ibis na mailabas lang. Ang Pure Encapsulations Magnesium Glycinate ay nagbibigay ng 120 mg ng purong sangkap na walang fillers. Ang Na-Foods Magnesium Glycinate ay may 200 mg na abot kaya sa presyo. Ang Thorne Magnesium Bisglycinate ay may 200 mg sa mataas na antas ng purity. Karaniwang inirerekomenda ang 400 hanggang 600 mg kada araw. Hinahati sa 2 beses at iniinom kasabay ng pagkain para sa mas magandang epekto. Maaring magsimula sa 200 ml, dahan-dahang taasan upang makita ang tolerance ng katawan. Ang glycinate form ay mas biirang magdulot ng problema kumpara sa murang magnesium oxide. Kapag lumampas sa 800 ml kada araw, maaaring makaranas ng loose stools bilang pangunahing side effect. Tandaan na maaaring makaapekto ang magnesium sa ilang antibiotics at bone medications. Kaya mas mabuting may pagitan na 2 oras ang pag-inom. Mas mainam din itong inumin sa gabi dahil nakatutulong ito sa pagpaparelax at mas mahimbing na tulog. Ikalawa, chromipicolinate. Ang chromium picolinate ay isa sa pinaka-epektibong anyo ng trace mineral na ito kung saan ang chromium ay nakakabit sa picolinic acid na may absorption rate na hanggang 300%. Mas mataas kaysa sa ibang anyo. Kaunting-kaunti lamang ang kailangan ng katawan, ngunit napakalaki ng impluensya nito sa paggana ng insulin. Narito ang katotohanang hindi madalas nababanggit. Dahil sa modernong food processing, hanggang 90% ng chromium ang nawawala mula sa mga butil at refined foods. Kapag mataas ang asukal sa pagkain,
mas maraming chromium ang nailalabas. Sa ihina nagdudulot ng kakulangan at nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Ang stress ay mabilis ding umubos ng chromium. Sa tuwing tumataas ang iyong blood sugar, mas lalo kang nawawalan nito. Nabubuo ang isang pababang siklo kung saan ang kakulangan ay nagdudulot ng mataas na asukal at ang mataas na asukal ay lalo pang nagpapalala ng kakulangan. Yung mga simptomas ng kakulangan sa chromium ay tila pangkaraniwan kaya madalas hindi. Ito napapansin. Maaaring makaranas ng matinding energy crash tuwing hapon at tila kailangan mo ng asukal o kape para lang makapagpatuloy. Ang sugar cravings ay nagiging halos hindi mapigilan. Hindi ka makadaan sa matatamis nang hindi hinahanap-hanap ang mga ito. Makapalang brain fog, nakakalimutan mo kung bakit ka pumasok sa isang silid, ilang segundo lang matapos kang pumasok. Dumarating ang anxiety, nang walang babala at ang mood swings, ay nagiging kapansin-pansin. Nawawala sa ayos ang gana sa pagkain. Hindi ka nabubusog kahit gaano ramyang kainin. Unti-unting nadaragdagan ng timbang lalo na sa bandang tiyan. Kahit pareho lang ang kinakain mo, may pagkahilo kapag biglang tumayo at pakiramdam ng panginginig sa pagitan ng pagkain. Isa pa sa ikinababahala ng marami, madalas kang ginawin at mas mabagal maghilom ang sugat. Ang chromium picolinate ay may kakaibang paraan ng pagtulong sa blood sugar. Pinapaganan nito ang insulin receptors na parang binubuksan ng mga switch na dati hindi gumagana. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 200 hanggang 400 micrograms kada araw ay maaaring magbababa ng A1C ng 0.5 hanggang 0.8%. 8% sa loob ng 12 linggo. Ang fasting blood glucose ay maaaring bumaba ng 15 hanggang ml per DCL habang tinutulungan ng chromium. Ang insulin na mailipat ang glucose palabas ng bloodstream. Ang pagtaas ng asukal matapos kumain ay maaaring bumaba ng 20 hanggang 35 ml per DCL dahil mas napapabilis ang pagkuha ng mga selula ng glucose. Pinahuhusay ng mineral na ito ang pagdikit ng insulin sa receptors ng hanggang 40%, kaya ang parehong dami ng insulin ay mas nagiging epektibo. Ang insulin sensitivity ay maaaring tumaas ng 35 hanggang 48% kapag naayos ang chromium levels. Ang insulin resistance ay maaaring bumaba ng 30 hanggang 42% habang inaalis ng chromium ang metabolic block na humahadlang sa tamang paggana ng insulin. Mas nagiging responsive ang mga selula sa signal ng insulin. Maaari ring bumaba ng 25% ang produksyon ng glucose sa atay kaya nababawasan ng sobrang asukal na inilalabas sa sistema lalo na sa gabi. Pinahuhusay din ng chromium ang pag-iimbak ng glucose sa mga kalamnan. Bilang glycogen sa halip na maging taba, nakikinabang din ang cardiovascular system. Maaaring bumaba ang triglycerides ng 15 hanggang 20% at tumaas ang HDL o good cholesterol ng auto hanggang 12%. Ang total ay maaaring bumaba ng 10 hanggang 15%, habang ang LDL particles ay nababawasan din. Ang blood pressure ay maaaring bumaba ng karaniwang simpa hanggang inupunto sa systolic habang umaangat ang vascular function ng 22%. Ang pagbuo ng arterial PL maaaring bumagal ng 18% at mas gumaganda ang endothelial health. Ang ipanganib ng sakintot sa puso ay maaaring bumaba ng 25% sa mga diabetic na may optimal chromium levels. May mga datos ding nagpapakita na maaaring mabawasan ang sintomas ng neuropathy ng 20 hanggang 30%. Mahalagang paalala ang lahat ng numerong nabanggit ay batay sa ibang pag-aaral o at sakor-wakbor ang resulta sa bawat tao. Ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapaliit ng payo ng doktor. Bago magsimula o magbago ng anumang supplement o gamot, kumonsulta muna sa isang lisensyadong profesional sa kalusugan upang matiyak na ito ay ligtas at angkop sa iyong kondisyon at pinoprotektahan din nito ang mga nerve cells laban sa pinsalang dulot ng sobrang glucose. Unti-unting nagiging mas stable lang yung mga bato. Habang bumabagal ng humigit, kumulang 22%, ang paglala ng diabetic kidney disease. Noong pagtagas ng ihi ay maaaring bumaba ng 15 hanggang 20% habang nananatili sa mas maayos na antas ng kidney function. Mas bumibilis din ang pagbabawas ng timbang dahil nakatutulong ang chromium na dagdagan, ang lean muscle mass ng 12%. At bawasan ang body fat ng auto hanggang 10%. May natural na chromium sa pagkain ngunit dahil sa modernong agrikultura,
At pagkaubos ng sustansya sa lupa, nagiging hindi tiyak ang dami nito. Ang broccoli ay may humigit kumulang 11 microgram bawat kalahating tasa. Ang grape juice ay may mga 8 microgram bawat tasa. Ang turkey breast ay may tinatayang 2 micrograms bawat 100 grow. Ang green beans ay may halos 1 microgram bawat kalahating tasa. Ang whole wheat bread ay may mga 3 microgram bawat hiwa. Para sa mas tiyak na therapeutic dose, may mga dekalidad na supplements. Ang Thorne Chromium Picolinate ay may 500 microgram na may mataas na antas ng purity. Ang Na-Foods Chromium Picolinate ay nag-aalok ng 200 microgram bawat kapsula na mas abot kaya. Ang Solgar Chromium Picolinate ay may 500 microgram na walang hindi kailangang fillers. Ang Pure Encapsulations Chromium Picolinate ay may 500 microgram sa hypoallergenic formula. Ang Jarrow Formulas Chromium Picolinate ay nagbibigay ng 200 micrograms na may mahusay na bioavailability. Ang karaniwang therapeutic dose ay nasa 200 hanggang 400 micrograms kada araw. Iniinom kasabay ng pagkain para sa mas magandang absorption. Sa mga clinical trials, ginamit ang 200 micrograms, 2 beses sa isang araw at nagpakita ng makabuluhang benepisyo. Bihira ang side effects kapag nasa tamang dose. Ngunit ang pag-inom ng higit sa 1,000 microgram kada araw sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng problema sa bato o skin reactions dahil maaaring palakasin ng chromium ang sa supplements, maaaring tingnan ang Thorne Zincolinate na may 30 ml. Now, Food Zinculinate na may 50 meter, Solgar Zinculinate na may dinatadusmed Jarrow formula, Zinc Balance na may 15 meter, at Life Extension Zincs na may 50 members. Ang karaniwang therapeutic dose ay nasa 30 hanggang 50 na naming kada araw iniinom, kasabay ng pagkain upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. Ang pag-inom ng higit sa 1 milyon kada araw ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan at tuloy-tuloy na sakit ng ulo. Ang sobrang zinc sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng copper deficiency dahil hinahadlangan nito ang pagsipsip ng copper na maaaring humantong sa anemia, mahalagang papel para sa mga diabetic na mahinang immune system. May ilan ding nakararanas ng metallic taste sa bibig. Maaari ring makaapekto ang zinc sa ilang antibiotics at blood pressure medications, kaya mahalagang may pagitan na 4 na oras ang pag-inom. Sinunsong na buntis ay hindi dapat lumampas sa 40 kada araw at ang may sakit sa bato ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng supplement. Ika-4, selenomethane. Ang selenomethionin ay isa sa pinaka-bioavailable na anyo ng selenium na madaling ma-absorb ng katawan at may ahihirapan sa pagkontrol ng blood sugar. Ang organic compound na ito ay kahawig ng amino acid na methionine, kaya halos 90%. Ang absorption rate nito kumpara sa 50% lamang ng inorganic forms. Ang thyroid at pancreas ay nag-iipon ng selenium dahil kailangan ito sa paggawa ng antioxidant
enzymes na nagpoprotekta sa insulin, producing cells laban sa pagkasira. Kapag bumaba ng husto ang selenium levels, nagpapadala ang katawan ng mga senyales na madalas hindi napapansin. Bumagal ang thyroid, kaya pakiramdam mo ay pagod ka palagi kahit sapat ang tulog at tumataba. Kahit hindi naman nadaragdagan ng pagkain, nanghihina ang mga kalamnan, nagiging brittle ang buhok at nalalagas. Nagkakaroon ng puting batik at guhit ang mga kuko, lumalala ang brain fog, humihina ang memorya at nagiging pabago-bago ang mood. Ang pinakamapanganib na senyales ay ang paghina ng immune system, kaya mas madali kang dapuan ng impeksyon. Tinutulungan ng selenomethionine ang blood sugar control sa pamamagitan ng pag-activate ng glutathione peroxidase, isang enzyme na nagpoprotekta sa pancreatic beta cells laban sa oxidative damage. Ayon sa research, ang 200 microgram kada araw ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.6 hanggang 1.4% sa loob ng 12 linggo. Ang fasting glucose ay maaaring bumaba ng 18 hanggang 30 mons per decile. And ang post-meal spikes na umaabot sa 240 ay maaaring bumaba sa 165 hanggang 180. Pinapataas nito ang insulin sensitivity ng 28 hanggang 42% na poprotektahan din ang puso dahil nababawasan ang inflammation markers ng 32% at napipigilan ang oxidation ng LDL, cholesterol na nagbabara sa ugat. Gumaganda ang blood vessel function ng 24% kaya nababawasan ang paninigas ng ugat na nagdudulot ng high blood pressure atake sa puso. Yung palala ng nerve damage ay maaring bumagal ng 27% dahil pinoprotektahan ng selenium-rich enzymes ang myin sheath ng nerve fibers. Ang kidney filtration rate ay maaaring bumuti ng 16 hanggang 21%. Mas mahusay ding nakapag-detoxify ang atay at nakakapagproseso ng 35%. Mas maraming harmful substances kapag sapat ang selenium. Ang 5 pagkaing mayaman sa selenium ay ang Brazil nuts na may napakataas na 1917 microgram bawat 100 gram yellow. Fintuna na may 92 microgram bawat 100 grander halbot na may 47 microgram bawat 100 grander sardines na may 53 microgram bawat 100 grar at grass-fed beef na may 33 microgram bawat 100 grander. Para sa supplements, maaaring piliin ang Life Extension, Super Selenium Complex na may 200 microgram, Thorn Selenium na may 200 mic, Pure Encapsulation Selenium na may 200 microg, CL Lab Selenomet na may 200 microgram at Solgar Selenium na may 100 microgram. Ang karaniwang dose ay nasa 200 hanggang 400 mikram kada araw. Iniinom kasabay ng pagkain na may healthy fats para sa mas magandang absorption. Ang pag-inom ng higit sa 900 microgram kada araw ay maaaring magdulot ng selenosis, isang toxic condition na may sintomas tulad ng garlic-like breath, metallic taste sa bibig, mabilis na paglalagas ng buhok, pagkapal at pagka-brittle ng kuko hanggang sa malaglag, pamumula at iritasyon ng balat at matinding problema sa pagtunaw ng pagkain. Sa malalang kaso, maaring magdulot ng permanenteng neurological damage tulad ng panginginig at pagkalito. Ang mga uminom ng blood thinners ay dapat mag-ingat dahil maaaring palakasin ng selenium ang anticoagulant effects at magdulot ng pagdurugo. Ang mga buntis ay hindi dapat lumampas sa 400 microgram kada araw. Ito ang may kondisyon sa thyroid ay kailangang bantayan dahil malaki ang epekto ng selenium sa thyroid hormone production. Ang pagbabago sa iyong blood sugar ay maaaring magsimula sa sandaling maisama mo ang 4 na mineral na ito sa iyong pangaraw-araw na routine. Ngunit tandaan na iba-iba ang tugon ng bawat tao. Marami ng diabetic ang nakapansin ng mas mababang HbA1c, mas stable na glucose levels, at mas kaunting komplikasyon matapos pagtuunan ng pansin ang kanilang micronutrient status sa ilalim ng gabay ng propesyonal. Kung may natutunan ka sa video na ito tungkol sa posibleng kakulangan sa mineral na maaaring nakaaapekto sa iyong diabetes control, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyong pangkalusugan. Mag-iwan ng komento kung alin sa mga mineral ang nais mong pag-usapan muna sa iyong doktor at ibahagi ang video na ito sa mga kakilala mong may diabetes na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Laging tandaan ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon sa lisensyadong doktor o healthcare provider.